pagpapanak ng mga tao at gawain nila tungkol sa likas yaman ng dagat. Marami. Una-una na ang pagkaubos ng likas yaman, no? Kapag ang pagpapaanak at saka yung pagpapalaki ng mga organismo ay mas mabagal kesa sa paghuli ng tao, ang nangyayari, nauubos yung mga resources. Pangalawa, dahil sa paggamit ng mapanirang pangingisda, katulad ng dinamita at saka ng lason, na di-deteriorate, no? O pumapangit ang environment. Pangatlo siguro, yung sinasabi natin na kakayahan ng system ng dagat, halimbawa, na magsuporta ng mas matindi pang paggamit o mag-accommodate ng katulad ng mga chemical na galing sa polusyon ng mga industriya ay bumababa kasi humihina na siya, no? Pagdadagdagan mo pa ng chemical o lason, lalong bumababa ang resistensya ng environment na lumaban. So, ang nangyayari, konti na yung huli mo. Sa ilang pamayanan ng ating baybaying dagat, kasabay ng tilaok ng manok, ang dagundong ng dinamita. Mula sa bahura o coral reef na pumapalibot sa islay, maririnig ang alingaw-ngaw ng madalas na pagsabog. Kakabitan mo yun ng bato, yung kuha na yun, yung dinamita na yun para lumubog siya. Pagkas hindi mo itapon, puputok na yun. Katapos yung isda may ilo na, yung sa malapit. Pagkatapos, arya ka ng lambat, hindi na mailap ang isda. Sa ibang dako ng bahura, humihigop ng hangin mula sa air compressor ng mga gulong ang ilang mangingisda. Binubugahan ng cyanide ang mga isdang pangkain o pang-aquarium. Magaling din manghuli ng isda ang cyanide at sintin din ng dinamita kung pumatay ng coral. Sama cyanide o dinamita. Kung kayo gusto mo ko sila na kayo dali ako nung kuwan ba? Kwarta. Nyawa sila mahibaw po nga usa po na makadaot sa dagat. With this non-biodegradable sodium cyanide, sa Bisaya gitawag na kuskus. Ang corals po maigos hilo malata. Unya katong hilo nga imong gipuga, dili man tumagpuyo diya kay madamas current, daghan kaayo atong corals nga maagian nga malata. O isunod, ang isda giluan kanon sa tao. Ang tao nga nakakaon sa isda nga nahilo. Ang iba namay binubugbog ang bahura gamit ang bato o bareta upang takutin ang mga isda papunta sa kanilang lambat o di kaya'y sinusuyod ang ilalim ng dagat. Nililinis nila ang karagatan ng lahat ng isda kahit ang mga maliliit pa. Yung troll fishing dito, yung nagamit sila ng net tapos binibira ng bangka, tapos yung net nila talagang doon sa bottom. Doon sa bottom talaga nagdaan, tapos nahuli doon yung mga shrimps, lokon, pero it destroys the coral reefs doon sa bottom. All of these methods have a severe negative impact on the habitat. So of course most of them are banned because they deplete the habitat and then the fishery in turn is depleted. Bukod sa mapanirang pangingisda, ang pagdami ng populasyon at mangingisda ay nagdudulot ng labis-labis na panguhuli ng yaman ng karagatan. Kung napakaraming isda, kabibe, pusit at halamang dagat ang hinuhuli, maaaring kulangin ang mga magulang na makakapagpaanak ng bagong henerasyon para sa susunod na mga taon. Sa katunayan, marami ng species ang bihira ng matagpuan. Sa unang panahon, daghan pa kayong isda. Tungod kay mga katawhan di reduce tayo kapod. Nya karon kay daghan ng mga tao, sa ato pa nasusot na pod ang isda. Mang anam og kahurot ang isda,
tungod kay ang mga tao nag-ana mang daghan. Yang isda wa may kuan. Way control ang pagpanguha. Mo na minus yung isda. Habang naririyan ang mapanirang pamamaraan ng pangingisda, meron ding mas mabagal ngunit kasing mapanira. Ang polusyon mula sa mga pabrika, agrikultura at mismo sa mga bahay-bahay na umaabot sa karagatan sa pamamagitan ng direktang pagtapon sa dagat at sa ilog o di kaya'y sa pamamagitan ng pag-anod ng tubig ulan mula sa lupa. Many of the industries have various effects on coral reef areas such as silt or waste loads in terms of smothering the reef areas or in terms of toxic materials. They not only smother but unseen toxic materials can have lethal and sublethal effects on the corals or their associated organisms. Aside from that, they can either creep into the food chain and eventually be ingested by humans. There has to be proper waste management or appropriate siting of these locator factories in areas where they are not going to be in conflict with critical environments such as the reefs. Niadtong September ba to? Clean up day. Kabalo ka nga ang majority sa nakuha namo nga waste sa atong kadagatan, plastic. Asa manigi kaning plastic? Dili lang pud kay ang mga taga coastal ang naglabay sa ilang plastic. Gikan ni sa mga rivers, no? Nga gipanglabay pod sa mga tao dito sa taas-taas sa bukid-bukid. We should really inculcate sa ato ang populasyon nga kanabang atong habit nga sig-asa ra ta mo labay, magsig-asa ta mo kuwad sa ato ang mga hugaw. They all end up in the sea. Isa pang kontrabida ay ang mga taong nagpuputol ng mga puno sa kagubatan. One of the destructive kanang nakasira sa nakadaot sa atong dagatan, yung rapid siltation. Ay yung siltation galing sa bundok yan, galing gikan sa bukid ng yuta. Kung doon ay deforestation sa taas, ang yuta di ay mao di ay makadaot sa atong coral reef. Bukod sa tatlong pinakamalakas na makapatay ng karagatan, mapanira at labis na pangingisda, polusyon, siltasyon, ay meron pa ring mga gawain ang tao na unti-unti nang nakakasira sa karagatan. Narariyan ang pagkasira ng coral dahil sa tubig tabang. Namamatay ang mga coral kung matagal na bababad sa tubig tabang. Ang mga latian o mangrove swamps ay di dapat sirain dahil dito dahan-dahang naghahalo ang tubig tabang sa tubig alat at ang mga bakawan ang nagpapabagal sa daloy ng tubig ulan sa karagatan. Naririyan ang paghuhukay at pangongolekta ng buhangin, coral at kabibe. Dahil dito nasisira ang libu-libong kilometro kwadradong bahura, nakakailanganan ng 3 dekada upang manumbalik. Ang corals ay kinukuha at ginagawang souvenir items o alahas. Ang pagtapyas ng mga coral ay kailangan lamang ng ilang sandali, ngunit ang pagpanumbalik ay kailangan ng maraming taon. Ang shells ay ginagamit naman bilang palamuti. Ngunit habang dumadami ang mamimili, ang populasyon ng mga kabibe ay lumiliit. Nauubos ang sapat na magulang na kabibe upang mangitlog ng susunod na henerasyon. Naririyan ang pag-aangkla sa bahura. Umaangkla kadalasan ang mga bangkang pangmangingisda at pangturista sa bahura habang isinasagawa nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang pagbagsak
pagbatak sa angkla, paggalaw ng kadena, pagdaong ng bangka, pagkati ng tubig ang nakakawasak ng maraming koral. Maaaring markahan ang mga daanan ng bangka upang di masagasaan ang mga koral. Ngayong alam na natin ang ating mga nakasisirang gawain, mas makagagawa na tayo ng paraan upang maiwasan ang lalong pagkasira ng karagatan at baybaying dagat. Mas mainam ang pag-iwas sa mga problema sa halip na paggamot sa mga ito. Ang preventive approach sa halip na curative approach sa pagpoprotekta at pangangasiwa. Because once we have to move into a curative framework, it's much more costly. And it's much more effective and efficient to prevent negative impacts. And in the Philippines, probably one of the best ways to build up a system is mostly through education. Kulang ang atong mga katawhan o pagsabot kung unsa na ang naadya sa kadagatan, kung ngano na nga kung ilan ang kuhaon nya huto nila kuha makadaot di ay na. So kulang, as again it goes back to the fact nga kulang ang ilang personal relationship with nature, kulang ilang understanding, kulang ang ilang edukasyon. So mao na ang importante kaayo nga environmental education kinahanglan guna kaayo. Bagamat nakalulungkot tingnan ang mga karagatan at baybaying dagat na nilapastangan na ng tao, hindi pa rin maipagkakaila na meron ng maraming tao ang tinablan ng edukasyon at katulong na ngayon sa pagligtas ng mga nalalabing yaman ng karagatan. Nag-intra ba kayo ng illegal fishing? Wala akong mag-intra, ana. Kay gawas nga kontra sa balaod, makadaot pa po sa similya gang may isda. Labi na ang pagpanghilo. Wala na isdang mupuyo. Sa bato nga ilang puyan, basta kahiluan na. Kay mahadlok naman sila. May damang tarong kitang nga unang padagat, makakuha pa ta ang mga apo niya nato, mga anak nagsunod, wala na. Kaya na may isdang mupuyo. Una diha, nga wala kumuintraan ng pangitaa. Aduna nagaprotehir ba kamo sa inyong kadagatan, labi na gyud dinhi sa inyong barangay Madridios nga susama ni ining pag-avoid o panglabay mga hugaw, paggamit sa mga chemicals nga makadaot sa ato ang kadagatan, labi na gyud nga aduna mo sanctuary. Kana nga parte kami mga taga-barangay usagi may nagprotehir sa among lugar. Isip kay kana mga klases mga hugaw makadaot mo sa atong kadagatan. Ikaduha, ang pagproteksyon namo sa among dagat, doon na may mananagat nga tagalay lugar, dili may nailang gidala nga mga illegal nga parte ana mga panghilo ana kami amo ginang gi proteksyon para dili sila makapanagat.